Biglang yumanig ang lupa. Hindi ito isang banayad na pag-uga, kundi isang marahas at biglaang pag-alog na nagmula sa pinakailalim ng sahig na kawayan. Narinig ni Tala ang sunod-sunod na kalampag ng mga kubyertos sa kusina, ang pagkahulog ng isang lumang litrato mula sa dingding, at ang garalgal na tunog ng kanilang bubong na yero. Mula sa bintana, nakita niyang sumayaw ang mga puno ng niyog sa paraang hindi natural, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa lupa mismo na kanilang kinatatayuan. Ngunit ang pinakapambihira sa lahat ay ang tunog, isang mababang dagundong na tila isang dambuhalang nilalang ang humihinga sa ilalim ng Baryo Maligim. Pagkatapos ng 10 segundo na tila isang kawalang hanggan, bigla itong tumigil, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Tala, ayos ka lang ba? Ang sigaw ng kanyang kuya bayani mula sa labas ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Mabilis siyang tumayo, inalis ang alikabok sa kanyang pantalon at sinubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bilang isang geology student, alam niya ang pakiramdam ng isang lindol. Pero iba ito. Masyadong biglaan, masyadong nakapokus sa isang lugar. Ayos lang ako, kuya, isinigaw niya pabalik habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Naabutan niya si Bayani na nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Namumutla ang muka at may bahid ng takot sa mga mata. Itinuro nito ang kulungan ng kanilang mga manok na ngayon ay wasak ang isang bahagi. Nakita mo, sinasabi ko na sa'yo, hindi ito ordinaryo. Nanginginig ang boses ni Bayani. Ginigising niya ang lupa. Galit na siya. Napailing si Tala. 1 linggo pa lang siya sa Baryo Maligim mula nang umuwi galing Maynila. Pero paulit-ulit na niyang naririnig ang kwentong iyon. Isang aswang daw ang nagising mula sa pagkakatulog nito. Isang nilalang na uhaw sa dugo at laman. Iyon daw ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop nitong mga nakaraang buwan. Kuya Lindol yun, mariin niyang sabi. Sinusubukang ipasok ang lohika sa isang sitwasyong tila wala nito. Malamang may fault line lang sa ilalim ng baryo natin na hindi pa natin natutuklasan. Anong fault line? Tala, nakita ng mga kapitbahay. Mga kambing na tuyo ang katawan at may 2 butas sa leeg. Iyon ba gawa ng fault line? Hindi nakasagot si Tala. Bilang isang siyentista o magiging siyentista, may sagot dapat siya para sa lahat. Ngunit ang mga kwento sa Baryo Maligim ay tila isinulat para sirain ang bawat aklat na nabasa niya. Pumasok siya sa loob ng bahay. Nilampasan ang nagkalat na bubog ng basag na litrato sa sahig. Isang larawan iyon ng kanilang buong pamilya, kuha noong huling Pasko bago siya tumulak pa Maynila para mag-aral. Pinulot niya ito. Nakangiti silang lahat. Walang kamalay-malay sa bigat na ngayon ay bumabalot sa kanilang tahanan. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinuha mula sa kanyang bag ang isang maliit at portable na seismograph. Ito ang dahilan kung bakit siya umuwi. Para pag-aralan ang mga kakaibang pagyanig na idinadaing ng kanyang pamilya sa mga sulat nila. Para sa kanyang thesis. Para bigyan sila ng isang matinong paliwanag. Paglabas niya, naghihintay si Bayani. Mas madilim ang anyo kaysa kanina. Hindi iyan ang sagot, Atala, sabi na nito. Ang boses ay mahina at puno ng pagod. Ito ang magbibigay sa atin ng datos, kuya. Datos hindi haka-haka. Inilapag niya ang aparato sa isang patag na bato at sinimulang iset up ito.
Lumapit si Bayani. Hinawakan siya nito sa braso at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala ang panginginig ng kamay ng kanyang kuya na dati matatag at palaging mainit. "Halika, may ipapakita ako sa iyo." Nag-aalangan man ay sumunod si Tala. Dinala siya ni Bayani hindi sa kulungan ng manok, kundi sa gilid ng kanilang bukirin, malapit sa sipalipo sa Alyatapa sa Sapa. Doon, sa mamasamasang lupa, may mga bakas ng paa. Hindi ito bakas ng tao. Hindi rin ito bakas ng alinmang hayop na pamilyar sa kanya. Mahahaba ang mga daliri, masyadong payat, at may dulo na tila kuko ng ibon ngunit mas malaki. At ang pinakakakaiba, ang distansya ng bawat hakbang ay imposible para sa isang bipedal. Tila tumatalon ito ng malayo sa bawat yapak. "Ayan, bulong-bulunong ni Bayani. Sabihin mo sa akin kung anong siyensya ang makakapagpaliwanag niyan." Napatitig si Tala, walang masabi. Ang isip niya ay naghahanap ng sagot. Isang ibon? Isang manloloko? Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsasabi ng iba. Bumalik sila sa bahay ng walang imikan. Maghapon siyang nakatutok sa datos mula sa kanyang aparato. At habang palalim ang gabi, mas lalo siyang nalilito. Ang datos ay kumpirmado. Magnitude 4.5. Pero ang epicenter, halos nasa surface lang ng lupa. At ang radius ng pagyanig, wala pang 1 kilometro kwadrado. Imposible. Isang anomalya na sumisira sa lahat ng alam niya. Ang pagbababa ng gabi sa Baryo Maligim ay may dalang kakaibang bigat. Ang dating pamilyar na tunog ng mga kuliglig ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang makapal na hamog ay tila mga bisig na yumayakap sa buong baryo. Sinasakal ito ng dahan-dahan. Nasa labas sila ni Bayani, nagkakape sa ilalim ng isang sulong bumbilya na nagbibigay ng malamlam na liwanag nang bigla itong nangyari. Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito sigaw ng hayop. Ito ay sigaw ng isang tao. Isang lalaki, puno ng dalisay na sindak at paghihirap. Isang sigaw na biglang naputol. Nagkatinginan sila ni Bayani. Nanlalaki ang mga mata. Ang tasa ng kape amaid ay nahulog mula sa kamay ni Tala. Nabasag sa semento. Kilala nila ang boses na iyon. Kahit na binago ng takot, hindi sila maaaring magkamali. Nagmula ito sa direksyon ng tubuhan sa bahay ng kanilang tiyuhin, kay Tio Dante. Bago pa man makakilos si Tala, si Bayani na ang unang kumilos. Tumakbo ito papasok ng bahay at lumabas muli na may hawak ng isang mahabang itak. Kumikinang ang talim sa ilalim ng ilaw mula sa bumbilya. "Dito ka lang!" utos nito kay Tala. Ang boses ay desperado. "Tumawag ka ng tulong." Ngunit hindi nagpapigil si Tala. Ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay natabunan ng mas matinding pag-aalala para sa kanyang tiyuhin. Kumuha siya ng flashlight at sumunod sa kanyang kuya. Ang mga paa nila ay lumilikha ng mabilis na tunog sa tuyong lupa habang tinatahak nila ang madilim na daan papunta sa tubuhan. Ang sigawan mula sa ibang mga bahay ay nagsimula na ring marinig. Mga ilaw mula sa mga gasera at flashlight ay isa-isang bumubukas. Gumuguhit ng mga nanginginig na liwanag sa makapal na hamog. Ang buong Baryo Maligim ay nagising. Sa sigaw na iyon, nang marating nila ang dulo ng tubuhan, natigilan sila. Doon, sa gitna ng daanan,
Sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakahandusay ang isang katawan. Ang bango ng asukal mula sa mga tubo ng tubo ay nahaluan ng masakit at metalikong amoy ng dugo. Tiyo, ang nanginig na bulong ni Bayani. Dahan-dahang lumapit si Tala. Nanginginig ang kamay na may hawak ng flashlight. Itinutok niya ang liwanag sa katawan. At ang kanyang siyentipikong isipan na sinanay na maging kalmado at mapanuri ay gumuho. Si Tio Dante nga, nakadilat ang mga mata nito, puno ng isang uri ng takot na hindi kayang isalarawan sa salita. Ang balat nito ay tila kulubot at tuyo, parang isang prutas na pinigaan hanggang sa huling patak. At sa leeg nito, malinaw na malinaw sa ilaw ng flashlight, ay may 2 butas. Malalim, perpekto ang pagkakabilog. At may timang gilid na tila sinunog. Walang dugo. Ang lupa sa paligid ng katawan ay tuyo. Isang hikbi ang kumawala mula kay Bayani. Isang tunog ng pinaghalong galit at pighati. Napaluhod ito sa tabi ng kanyang tiyuhin. Si Tala ay hindi makagalaw. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng teorya, lahat ng paliwanag ay naglaho. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang bagay na hindi dapat posible. Ilang sandali pa, nagsidatingan na ang ibang mga taga-baryo. Dala-dala ang kanilang mga ilawan at sandata. Ang mga bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang aswang, kinuha niya si Dante. Sinabi ko na nga ba, nagagalit na ang mga nilalang ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad at bigat. Tumabi kayo, magbigay daan. Dumating si Kapitan Basilio, ang kapitan ng baryo. Isang lalaking nasa edad 50, may matipunong pangangatawan at mukhang palaging seryoso. Kasunod niya ang kanyang anak na si Isolde, na may takip na panyo sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Yumuko si Kapitan Basilio sa tabi ng bangkay. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat. Tanging isang malalim na lungkot at determinasyon. Tiningnan niya ang mga sugat. Pagkatapos ay ang buong paligid. Isang demonyo ang may gawa nito. Deklara niya sa lahat. Ang boses niya ay malakas at malinaw. Pumuputol sa mga bulungan. Bigla, may napansin siya sa damuhan. Ilang pulgada lang mula sa kamay ni Tio Dante. Maingat niya itong pinulot. Isang maliit na bagay iyon, gawa sa pinatuyong dahon at binalot sa itim na sinulid. Isang anting-anting, isang mutya. Alam ko kung kanino ito, sabi ni Kapitan Basilio. Itinaas ito para makita ng lahat. Ang liwanag mula sa mga sulo ay nagbigay anino sa kanyang mukha. Ginagawa itong mukha ng isang hukom. Ito ay gawa ng mangkukulam sa dulo ng baryo. Gawa ni Lola Suling. Isang kolektibong paghinga ng takot at galit ang narinig mula sa mga tao. Ang kanilang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw na target. Si Tala, na nakatayo sa gilid, ay nakatingin lang sa sugat. Hindi sa anting-anta, hindi sa kapitan. Sa 2 butas sa leeg ng kanyang tiyo. Napansin niya ang isang bagay na tila hindi nakita ng iba. Ang balat sa paligid ng butas sa hose ay hindi lang sunog. Mayroon itong pattern. Isang napakaliit na guhit na paikot na tila iniwan ng isang bagay na may sinulid tulad ng isang tornilyo. Bago pa niya maproseso ang iniisip, naramdaman niya ang isang kakamay sa kanyang balikat. Si Kapitan Basilio. Nakikiramay ako, Tala,
Hija, sabi nito, ang boses ay puno ng awa. Huwag kang mag-alala. Pananagutin natin kung sino man ang may gawa nito. Hindi ko pababayaan ang aking mga nasasakupan. Ngunit, habang nagsasalita ang kapitan, ang mga mata ni Tala ay napako sa isang bagay sa laylayan ng pantalon nito. Putik, sariwang putik, na kaparehong-kapareho ng uri ng lupa na nakita niya kanina sa tabi ng sapa kung saan naroon ang mga kakaibang bakas ng paa. Ang libing ni Tio Dante ay binalot ng ambon at katahimikan. Ang kalangitan sa ibabaw ng Baryo Maligim ay kulay abo na tila nakikidalamhati sa kanilang pagluluksa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga dahon ng saging ay parang mahinang hikbi, sumasabay sa mga pighating hindi masabi ng mga labi. Nakatayo si Tala sa tabi ng kanyang kuya bayani sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Pinapanood niya ang pagbaba ng kabaong ng kanilang tiyuhin sa lupa at isang pakiramdam ng pagkahiwalay sa realidad ang bumalot sa kanya. Ilang araw lang ang nakalipas, nagtatawanan pa sila ni Tio Dante. Pinag-uusapan ang kanyang tesis at ang mga kakaibang kwento ng baryo. Ngayon, isang malamig na kahon na lang ang natitira. Sa paligid, ang mga bulungan ay mas malakas pa kaysa sa mga panalangin ng matandang nagpapanguna sa seremonya. Si Lola Soling daw, nakita ni Mang Berto na naglalakad malapit sa tubuhan noong gabing iyon. May sumpang itim daw ang matandang iyon. Inggit sa pamilya ni Dante dahil masagana ang kanilang ani. Dapat na siyang paalisin dito bago pa may isunod siya sa atin. Ang bawat bulong ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Tala. Nakita niya kung paano nag-aapoy ang mga mata ng kanyang kuya sa bawat marinig. Ang pighati ni Bayani ay mabilis na nagiging galit, isang galit na may malinaw ng pangalan, Lola Soling. Nang matapos ang libing at isa-isang nagsialisan ang mga tao, lumapit sa kanila si Kapitan Basilio. Maingat niyang tiniklop ang sariling payong. Ang bawat kilos ay tila pinag-isipan. Bayani, Tala, panimula niya. Ang boses ay malumanay. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan ninyo. Ang buong baryo ay nagluluksa. Kailangan nating gumawa ng aksyon, Kapitan. Mabilis na sagot ni Bayani. Nanginginig ang panga sa pinipigilang galit. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang na may susunod pang biktima. Ang matandang iyon, huminahon ka, Bayani, sabi ng kapitan. Ipinatong ang isang kamay sa balikat nito. Isang kilos na dapat sana'y nagpapakalma. Pero para kay Tala, mayroon itong bigat ng isang babala. Hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Kailangan natin ng sapat na ebidensya. Pero makakaasa kayo, hindi ako sawig ako nakutitigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya si Dante. Sa likod ng kapitan, nakatayo si Isolde. Ang kanyang mukha ay namumugto sa pag-iyak. Ngunit may kakaiba sa kanyang pagdadalamhati. Ito ay tila sobrang pagpapakitang tao, halos theatrical. Bawat hikbi ay tila kalkulado. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Isolde. Isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tala. Ang imahe ng sugat sa leeg ng kanyang tiyo at ang putik sa pantalon ng kapitan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang dalawang bagay na iyon ay hindi magkatugma sa kwento ng isang aswang. Bumangon siya at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Mula sa bintana,
Natanaw niya ang bahay ng kapitan sa di kalayuan. Ang lahat ng bahay sa baryo ay madilim na. Ngunit sa kanila ay may isang ilaw na nakabukas. Isang maliit na bumbilya sa may likod bahay. Malapit sa isang istrukturang mukhang isang lumang kamalig o bodega. Habang pinagmamasdan niya ito, isang anino ang gumalaw. Si Kapitan Basilio. May dala itong pala at naglalakad papunta sa direksyon ng madilim na bahagi ng kanilang bakuran. Saglit itong lumingon sa paligid na tila sinisigurong walang nakakakita bago nagpatuloy sa kanyang lakad. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Bumalik siya sa kanyang silid ngunit hindi para matulog. Nagpasya siya. Ang sagot sa pagkamatay ng kanyang tiyo ay wala sa mga kwentong bayan. Ito ay nakatago sa mga anino ng baryo, sa mga kilos ng mga taong pinagkakatiwalaan ng lahat. At sisimulan niya ang paghahanap sa katotohanan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang kalabanin ang paniniwala ng lahat, pati na ng sarili niyang kapatid. Muli siyang sumilip sa bintana. Ang ilaw sa likod bahay ng kapitan ay patay na. Ngunit sa dilim, may nakita siyang isa pang gumagalaw na anino. Papalabas ng kanilang sariling bakuran patungo sa direksyon ng gubat. Isang anino na may hawak na itak. Si Bayani. At alam ni Tala kung saan ito pupunta. Sa bahay ni Lola Soling. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Tala mula sa kanyang bintana. Mas mababa ito kaysa sa pinto sa likod at hindi lilikha ng ingay. Ang basang damo ay lumapat sa kanyang mga paa. Malamig at maputik, hindi na siya nagabalang magsuot ng tsinelas. Ang mahalaga ay maabutan niya si Bayani. "Kuya!" Mahina niyang tawag nang matanaw niya ang anino nito malapit sa hilera ng mga puno ng saging. Natigilan si Bayani at humarap. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at inis. "Anong ginagawa mo dito? Sinabi kong matulog ka na. At ikaw, saan ka pupunta na may dalang itak sa gitna ng gabi?" Sagot ni Tala. Ang boses ay mariin ngunit pabulong pa rin. "Pupuntahan mo siya, di ba? Si Lola Soling. Siya ang pumatay kay Tio Dante." Giit ni Bayani. "Kung hindi kikilos ang kapitan, ako ang kikilos. Dugo ang inutang niya. Dugo rin ang ibabayad." "Paano ka nakakasiguro, siguro?" Hinawakan ni Tala ang braso ng kapatid. Mainit ito, nang gagalaiti sa galit. Dahil sa isang anting-anting, dahil sa sinabi ng kapitan. "Kuya, mag-isip ka. Kailan pa tayo naniwala sa mga ganito? Mula nang makita ko ang bangkay ng tiyo natin." Halos pasigaw na sabi ni Bayani. Nakita mo ang mga mata niya. Tala, ang takot. Walang sino mang tao ang kayang gumawa noon. Kaya nga kailangan nating mag-imbestiga. Hindi pwedeng emosyon lang ang gamitin natin dito. Pagmamakaawa ni Tala. "Pakiusap, kuya. Bigyan mo ako ng panahon. 2 araw. Hayaan mo akong maghanap ng pruweba. Kung wala akong makita, sasamahan pa kita." Naglaban ang tingin nilang magkapatid. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap ay nagbigay diin sa gusot sa mukha ni Bayani. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas. Bago ito bumuntong hininga ng malalim, isang tunog ng pagkatalo. 2 araw, sabi nito. Pero sa oras na malagay ka sa panganib, Tala, wala nang usap-usap. Ako na ang bahala. Tumango si Tala. Nakahinga ng maluwag. Bumalik sila sa loob ng bahay na walang imikan.
Bawat isa ay may sariling iniisip. Kinabukasan, maagang maaga pa, sinimulan ni Tala ang kanyang investigasyon. Ang kanyang unang destinasyon ay ang lugar kung saan unang yumanig ang lupa. Gamit ang maliliit na supot at isang pala, kumuha siya ng mga sample ng lupa. Napansin niya agad ang kakaiba. Ang lupa ay tuyo at malagkit, halos kulay abo, at walang kahit anong halaman o damo na tumutubo dito. Kahit ang mga ugat ng malapit na puno ay tila umiiwas sa patch ng lupa na iyon. Para itong isang sugat sa kalupaan. Sunod niyang pinuntahan ang lugar kung saan natagpuan si Tio Dante. Nag-iwan siya ng isa pang supot ng lupa. Pagkatapos, palihim siyang nagtungo sa bakuran ni na Kapitan Basilio, sa lugar kung saan niya ito nakitang naglalakad kagabi. May mga bagong tabas na damo sa isang maliit na bahagi na tila may tinabunang bago. Kumuha rin siya ng sample doon. Maghapon siyang nagkulong sa kanyang kwarto na ginawa niyang pansamantalang laboratorio. Gamit ang isang luma ngunit gumaganang microscope at ilang basic chemical testing kits na dala niya, sinuri niya ang mga lupa. Ang resulta ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang lupa mula sa lugar ng lindol at sa lugar ng pinangyarihan ng krimen ay pareho. Parehong wala o mababa ang antas ng mahahalagang mineral at sustansya. Tila may humigop ng buhay mula sa mga ito. Ngunit ang lupa mula sa bakuran ng kapitan, ito ay mayaman sa parehong mga mineral na nawawala sa dalawang naunang sample at mayroon itong mataas na konsentrasyon ng dugo ng hayop. Hindi pa rin ito sapat na ebidensya. Kailangan niyang malaman kung ano ang koneksyon ni Lola Soling sa lahat ng ito. Nang magsimulang dumilim, nilakasan niya ang kanyang loob. Dala ang flashlight at isang maliit na kutsilyo para sa proteksyon. Tinahak niya ang makitid na daan papunta sa dulo ng baryo, kung saan nakatayo ang maliit na kubo ng matandang albularyo. Ang paligid ng kubo ay nakakatakot. May mga nakasabit na bungkos ng mga tuyong halaman at buto ng hayop sa mga bintana. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pinakuluang mga ugat at insenso. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naging mausisa. Napansin niya ang mga itim na marka na iginuhit sa mga puno sa paligid. Hindi ito mga simbolo ng kasamaan. Sa kaunting kaalaman niya sa lumang alpabeto, nabasa niya ang ilan sa mga ito bilang mga salita ng proteksyon at pagtataboy. Si Lola Soling ba ay hindi gumagawa ng sumpa, kundi lumalaban dito? Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo, maingat sa bawat yapak. Isang siwang sa dingding na gawa sa sawali ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong sumilip sa loob. Sa gitna ng maliit na silid, sa liwanag ng isang kandila, nakaupo si Lola Soling sa sahig. Ang kanyang kulubot na mukha ay nakatutok sa isang bagay na nasa kanyang harapan. Isang maliit na figurang gawa sa putik. Hinuhubog nito ang figura. Binabasa ng mga bulong na hindi maintindihan ni Tala. At habang pinagmamasdan niya, unti-unting nabuo ang hugis. Isang maliit na tao. Isang taong may pamilyar na postura at kasuotan. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ang hinuhubog ni Lola Soling ay kamukhang-kamukha ng kanyang Tio Dante. Isang matinis na tunog ang kumawala sa lalamunan ni Tala. Bago pa niya ito mapigilan, isang tunog ng purong takot. Mabilis siyang tumalikod mula sa siwang at tumakbo. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang muka at braso. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ni Lola Soling at ang figurang putik na kamukha ng kanyang tiyo.
Ang siyensya ay naglaho. Ang lohika ay nabasag. Sa sandaling iyon, si Tala ay naging katulad din ng ibang taga-baryo Maligim, isang taong naniniwala sa kulam. Paano kung tama sila? Paano kung tama si Kuya Bayani? Paano kung ang pag-iisip niya na masyadong makabago ang maging dahilan ng kapahamakan nilang lahat? Hingal na hingal siyang nakarating sa kanilang bakuran. Sumandal siya sa pader ng kanilang bahay. Habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi pwede. May paliwanag ito. Kailangan ko lang mag-isip. Pero ang isip niya ay blanko. Pumasok siya sa loob. Ay mampapong. Maingat na hindi maglikha ng ingay. Natutulog na si Bayani sa kanilang sala. May itak na nakapatong sa kanyang dibdib na tila handa sa anumang sandali. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang silid at isinara ang pinto. Ngunit hindi dumating ang kapayapaan. Bawat anino sa kanyang kwarto ay tila may buhay. Bawat alit-it ng sahig na kawayan ay parang mga yabag na papalapit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng figurang putik ang paulit-ulit na lumalabas. Naging isang bangungot ang kanyang pagtulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Tio Dante. Nakatayo sa tubuhan, ngunit ang mukha nito ay gawa sa putik na unti-unting nabibitak. Itinuturo nito ang kamay sa kanya. Bumubuka ang bibig, ngunit walang boses na lumalabas. Nagising siyang sumisigaw, pawis na pawis at nanginginig. Naupo siya sa kanyang higaan. Ang kadiliman ng kanyang silid ay tila mas makapal, mas mabigat. Ilang sandali pa, isang tunog mula sa labas ang pumunit sa katahimikan. Isang tunog na mas nakakatakot kaysa sa alinmang bangungot. Ang magaralgal na iyak ng isang baka. Isang tunog ng matinding sakit at takot. Mabilis itong naputol. At ang naiwan na lang ay isang nakabibinging katahimikan. Tala, narinig niya ang sigaw ni Bayani mula sa sala. Kasunod ang mabilis nitong mga yabag. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Naabutan niya ang kanyang kuya na kinukuha ang itak nito. Ang mukha ay determinadong determinado. Narinig mo yon? Tanong ni Bayani. Hindi na naghihintay ng sagot. Ang isa nating baka. Sabay silang tumakbo palabas, dala ang kanilang mga flashlight. Ang sinag ng kanilang mga ilaw ay nanginginig habang tinutumbok nila ang kulungan ng baka sa likod bahay. Ang tanawin na bumungad sa kanila ay mula sa isang bangungot. Nakatumba ang kanilang pinakamalaking baka. Ang mga mata nito ay nakadilat pa rin sa sindak. May malaking sugat ito sa leeg, ngunit tulad ng kay Tio Dante, walang masyadong dugo sa paligid. Ang mas nakakakilabot ay ang malawak na hilera ng dugo na humahantong palayo sa katawan ng baka, papunta sa direksyon ng madilim na kakahuyan, sa direksyon ng bahay ni Kapitan Basilio. Hayop, ungol ni Bayani, nang gigigil sa galit. Susundan ko! Sandali! Pigil ni Tala. Itinaas ang kanyang flashlight. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang kakaibang pagiging alerto. Ang siyentista sa loob niya ay muling nabuhayan. Tingnan mo. Itinutok niya ang ilaw sa mga bakas ng dugo. Naglakad sila. Sinusundan ito. Ang mga patak at mantsa ay malinaw na malinaw sa tuyong lupa. Ngunit pagdating nila sa gitna ng daan, mga 20 metro mula sa patay na baka, bigla itong natapos.
Walang marka ng pagkaladkad. Walang bakas ng paa. Walang kahit anong palatandaan. Ang mga bakas ng dugo ay bigla na lang naglaho, na tila ang kung anumang kumaladkad sa nawawalang bahagi ng baka ay bigla na lang lumipad o naglaho sa hangin. Imposible. Bulong ni Bayani. Umiikot ang tingin sa paligid. Hindi, sabi ni Tala. Ang boses ay mahina. Ang kanyang atensyon ay nasa isang bagay na madi na mahahanak kumikinang sa lupa, sa mismong dulo ng bakas ng dugo. Yumuko siya at maingat itong pinulot. Maliit lang ito, gawa sa perlas at may kaunting sinulid na nakakabit pa. Isang butones na pamilyar sa kanya. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang imahe sa libing. Ang babaeng umiiyak ng halos theatrical. Ang damit na suot nito, ito ang butones mula sa bestidang suot ni Isolde, ang anak ni Kapitan Basilio. Tinitigan niya ang butones na nasa kanyang palad. Malamig, matigas, totoo. Isang piraso ng ebidensya na hindi nababagay sa isang kwento tungkol sa aswang. Isang piraso ng ebidensya na nagtuturo sa isang direksyong mas nakakatakot pa kaysa sa alinmang halimaw. Bigla may narinig silang kaluskos sa di kalayuan sa loob ng kakahuyan. Itinutok ni Bayani ang kanyang flashlight. Sa isang iglap, 2 puntos ng liwanag ang tumingin pabalik sa kanila. 2 matang nagliliwanag sa dilim, na tila mata ng pusa ngunit mas malaki at mas mapusyaw. 1 segundo lang itong nagtagal. Pagkatapos ay naglaho. Naiwan silang 2 ni Bayani sa gitna ng kadiliman. Hawak ni Tala ang isang maliit na butones na may kakayahang baguhin ang lahat. At ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanila ay nanatili sa kanilang mga batok. Hindi natulog si Tala ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinititigan ang butones sa kanyang palad. Isang maliit na bagay, ngunit ito ang nag-iisang piraso ng ebidensya na hindi umaayon sa kwento ng isang halimaw. Ang mga halimaw ay hindi nag-iiwan ng butones. Kinabukasan, habang si Bayani ay abala sa pag-aayos ng nasirang kulungan at pagbabalita sa mga kapitbahay tungkol sa nangyari, si Tala ay may ibang plano. Sinabi niyang babalik siya sa lugar kung saan namatay si Tio Dante para maghanap pa ng ebidensya laban kay Lola Soling. Isang kasinungalingan na nagbigay ng kirot sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang gawin para maprotektahan ang kanyang sarili mula sa hinala. Dala ang kanyang kamera at isang maliit na magnifying glass. Bumalik siya sa tubuhan. Ang amoy ng dugo ay wala na. Napalitan na ng matamis na amoy ng tubo na niluluto ng araw. Ngunit ang bigat ng alaala ng krimen ay naroon pa rin. Lumuhod siya sa mismong lugar kung saan bumagsak ang kanyang tiyuhin. Wala na ang bangkay, ngunit ang madilim na mantsa sa lupa ay isang tahimik na testamento sa nangyari. Nilabas niya ang kanyang kamera at muling kinuhaan ng litrato ang lahat. Ang lupa, ang mga damo, ang puno ng akasya. Pagkatapos, gamit ang magnifying glass, sinimulan niyang suriin ang bawat pulgada ng lugar. Wala siyang nakitang kakaiba sa simula, ngunit hindi siya sumuko. Pinilit niyang alalahanin ang eksaktong hitsura ng sugat. 2 butas, maitim ang gilid. Maitim ang gilid, parang sinunog. Ngunit kung kagat iyon ng isang nilalang na may mainit na laway o pangil, dapat ay hindi regular ang pagkasunog. Dapat ay may mga bahid ng pagkapunit. Muli niyang tiningnan ang mga litratong kuha niya noong gabing iyon. Sinuomin niya ang larawan ng leeg ni Tio Dante hanggang sa maging malabo na ito.
At doon, sa pixelated na imahe, may napansin siyang isang bagay na nakaligtaan niya dahil sa takot at pagkalito. Ang dalawang butas ay masyadong perpekto, masyadong magkalayo sa eksaktong sukat. Hindi ito gawa ng pangil ng kahit anong hayop o halimaw. Ang mga pangil ay karaniwang may iba't ibang haba at anggulo. Ito ay tila ginawa ng isang kasangkapan, at ang maitim na gilid ang paikot na pattern. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip noong bata pa siya. Madalas niyang panoorin ang kanyang ama na gumagamit ng isang lumang drill sa kanilang bodega. Kapag masyadong mabilis ang pag-ikot ng drill sa isang piraso ng kahoy, umiinit ito at nag-iiwan ng itim, sunog na marka. Isang markang may paikot na pattern. Nabitawan ni Tala ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa damuhan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi kagat. Ito ay dalawang butas na gawa ng isang bagay na matulis, mainit at mabilis na pinaikot. Tiningnan niya ang lupa sa paligid. Ang mga yapak ng mga taga-baryo ay magulo at nagkalat. Ngunit sa ilalim ng isang layer ng mga dahon, may nakita siyang isang bakas na halos hindi na makita. Isang bakas na malinis ang pagkakatatpak, hindi gawa sa tsinelas o paa. Isang baang na bakas ng sapatos na katad. Ang piraso ng puzzle ay isa-isang nabubuo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawang mas nakakatakot pa kaysa sa aswang. Ang butones ni Isolde, ang putik sa pantalon ni Kapitan Basilio, ang bakas ng sapatos na katad, ang sugat na hindi kagat. Si Tio Dante ay hindi pinatay ng isang halimaw. Si Tio Dante ay pinatay ng isang tao. At ang kwento tungkol sa aswang, ang pagtuturo kay Lola Soling. Ito ay isang malaking dula, isang perpektong palabas para pagtakpan ang isang karumaldumal na pagpatay. At ang direktor ng palabas na ito ay ang taong pinagkakatiwalaan ng buong baryo. Ang taong nangako sa kanya ng hustisya, si Kapitan Basilio. Napatayo si Tala, nanginginig ang mga tuhod. Hindi na siya ligtas dito. Ang kalaban ay hindi isang nilalang ng gabi na nagtatago sa dilim. Ang kalaban ay nakatira sa liwanag, nakangiti sa lahat, at may hawak na kapangyarihan sa buong baryo maligim. At alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang malaman kung anong sikreto ang itinatago ng kapitan. Isang sikretong napakahalaga na handa siyang pumatay para pagtakpan ito. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa direksyon ng bahay ni Kapitan Basilio na natatanaw mula sa tubuhan. Ang bahay na may isang bodega sa likod. Ang bahay na may isang nakakandadong pinto. Ang takot na naramdaman ni Tala sa tubuhan ay naiiba. Hindi ito ang uri ng takot na nagpapatakbo sa iyo palayo. Ito ang uri na nagpapatalas ng iyong isipan at nagpapatibay. Ay papatibay ng iyong determinasyon. Ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na kalaban. Hindi na siya bulag sa mga kwentong bayan. Ang kanyang misyon ay naging malinaw. Alamin ang sikreto ng pamilya ni Kapitan Basilio. Para gawin iyon, kailangan niyang magpanggap. Pagbalik niya sa bahay, ipinakita niya ang isang mukha ng pagkatalo at takot kay Bayani. "Wala akong nakita, kuya," sabi niya. Siniguradong may panginginig sa kanyang boses. Siguro nga tama ka. Tama kayong lahat." Nakita niya ang awa sa mga mata ng kanyang kapatid. "Sinabi ko na sa'yo, Tala, iba ang mga bagay dito. Kalimutan mo na ang mga libro mo.
Ang kailangan natin ay tapang at pananampalataya. Tumangulang si Tala. Gumaan ang loob na naniiwala ito. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Tala. Nakikinig siya sa usapan ng mga taga-baryo. Sumasang-ayon sa kanilang mga teorya tungkol kay Lola Suling. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa isang direksyon. Ang bahay ng kapitan. Napansin niya ang isang ritual na paulit-ulit na nangyayari tuwing gabi. Kapag ang kadiliman ay sapat na para maging takip. Si Isolde, na palaging mukhang pagod at balisa, ay lalabas mula sa kanilang kusina na may dalang isang malaki at mabigat na timba. Tahimik itong maglalakad papunta sa bodega sa likod ng kanilang bahay. Bubuksan niya ang isang makapal na pinto na may malaking padlock, papasok sa loob at mananatili doon ng mga 10 minuto. Paglabas niya, wala nang laman ng timba. At ilang sandali, matapos niyang isara at ikandado muli ang pinto, mararamdaman ni Tala ang isang bahagyang pagyanig. Isang napakaliit na lindol. Halos hindi mapapansin kung hindi mo aabangan. Tuwing umaga, nakikita naman niya si Kapitan Basilio na lumalabas mula sa bodega. Dala-dala ang parehong timba. Ngunit ngayon ay puno na ito ng maruruming dayami at buto. Mga buto ng hayop. Maingat niya itong ibinabaon sa isang compost pit sa dulo ng kanilang bakuran. Ang mismong lugar kung saan kumuha si Tala ng sample ng lupa na mayaman sa dugo. Ang lahat ay konektado. Ang karne, ang pagyanig, ang lupa. Isang gabi, hindi na nakatiis si Tala. Kailangan niyang makita ko na kung ano ang nasa loob ng bodega na iyon. Hinintay niyang matulog ng mahimbing si Bayani. Dahan-dahan, tulad ng isang magnanakaw, lumabas siya nga ng bahay. Nakasuot ng madilim na damit. Gumapang siya sa mataas na damuhan sa hangganan ng kanilang lupa, papalapit sa bakuran ng kapitan. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas na tila maririnig sa katahimikan ng gabi. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Sapat ang layo para hindi mapansin, ngunit sapat ang lapit para makita ang lahat. Tulad ng inaasahan, lumabas si Isolde. Dala ang timba. Ang laman nito ngayon ay tila mga sariwang lamang loob, base sa mapulang likido na tumatagas mula dito. Ang amoy ng sariwang dugo ay umabot hanggang sa kinaroroonan ni Tala. Binuksan ni Isolde ang padlock. Bago siya pumasok, lumingon siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. Napigil ni Tala ang kanyang hininga. Idiniin ang sarili sa puno. Nang pumasok si Isolde, hindi niya naisara ng maayos ang pinto. May naiwang maliit na siwang. Ito na ang pagkakataon ni Tala. Nang marinig niya ang tunog ng paglalapag ng timba sa loob, maingat siyang gumapang papalapit. Ang bawat galaw ay kalkulado. Huminto siya sa tabi ng pader ng bodega. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mula sa loob, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang tunog na parang pag-ungol. Isang pag-ungol na hindi galing sa hayop, kundi parang sa isang batang may sakit. Sinusundan ito ng tunog ng pagkain, mabilis at gutom na gutom. Dahan-dahan, dahan-dahan. Itinaas ni Tala ang kanyang ulo para sumilip sa siwang. Ang loob ng bodega ay madilim. Naiilawan lang ng isang maliit na gasera na dala ni Isolde. Sa una, wala siyang makitang kakaiba maliban sa mga dayami at lumang kasangkapan. Ngunit sa gitna ng silid, may isang hukay sa lupa, sa tako pa, na natatakpan ng bakal na rehas.
At sa loob ng hukay na iyon, may gumagalaw. Lumabas si Isolde mula sa bodega. Ang mukha ay mas maputla kaysa dati. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkasuklam. Isinara niya ang pinto, ngunit bago pa ito tuluyang sumarado at magdilim ang siwang, sa huling sinag ng liwanag mula sa gasera, nakita ito ni Tala. Isang kamay ang umakyat mula sa hukay at kumapit sa bakal na rehas. Isang maliit na kamay, kasing laki ng sa isang 5 taong gulang na bata. Ngunit ang balat nito ay kulay abo at ang mga kuko nito ay mahahaba, matutulis at maitim. Kinabukasan, hindi mapakali si Tala. Ang imahe ng maliit at kulay abong kamay ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi ito aswang. Hindi ito halimaw mula sa mga kwentong bayan. Ito ay isang bagay na mas personal. Isang bagay na itinatago. Kailangan niya ng pangalan. Kailangan niya ng pagkakakilanlan. Naalala niya ang mga lumang dokumento ng baryo na nakatago sa maliit na opisina katabi ng kapilya. Ang mga talaan ng kapanganakan, kasal at kamatayan. Kung mayroong isang bata na nawawala sa talaan, doon niya ito mahahanap. Naghintay siya ng tamang pagkakataon, ng tanghali. Habang ang lahat ay abala sa kanilang mga tahanan at bukirin, palihim siyang nagtungo sa kapilya. Ang opisina ay luma, puno ng alikabok at amoy ng mga nabubulok na papel. Isang kandado lang ang nakasara sa pinto na madali niyang nabuksan gamit ang isang piraso ng alambre. Sa loob, nagsimula siyang maghalungkat sa mga kahon ng mga lumang dokumento. Hinanap niya ang mga talaan ng kapanganakan mula 5 hanggang 7 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga daliri ay naging itim sa dumi at alikabok habang binubuklat niya ang bawat pahina. At doon, sa isang libro mula 6 na taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang pangalan. Pangalan, Elias M. de la Cruz Petsa ng kapanganakan. Oktubre 2. Ina, Isolde Miyama de la Cruz. Ama, hindi kilala si Elias, ang anak ni Isolde. Ngunit sa tabi ng pangalan nito, may isang anotasyon na isinulat ng ibang kamay. Gamit ang pulang tinta, petsa ng kamatayan, Oktubre 20. Dahilan, depekto sa puso, namatay si Elias 3 araw pagkatapos siyang ipanganak. Iyon ang opisyal na nakasulat. Iyon ang alam ng buong baryo. Ngunit alam ni Tala na hindi iyon totoo. Si Elias ay buhay, o kung anuman ang tawag sa kalagayan nito. Ang nilalang sa ilalim ng bodega ay si Elias, isang batang dapat sana'y patay na. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng mas malalim at mas madilim na kahulugan. Ang pagpatay kay Tiyodante, ang pag-aalay ng mga hayop, ang mga lindol. Hindi ito ginagawa para pagtakpan ang isang krimen. Ito ay ginagawa para panatilihing buhay ang isang sikreto. Isinara ni Tala ang libro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Isang katotohanang mas matibay kaysa sa mga bulong-bulungan. Kailangan niya itong sabihin kay bayani. Kailangan nitong maniwala sa kanya. Dali-dali siyang lumabas ng opisina. Maingat na isinara ang pinto. Ngunit pag-ikot niya, natigilan siya. Nakatayo sa di kalayuan sa ilalim ng isang puno ng mangga, si Kapitan Basilio. Nakatingin ito ng diretso sa kanya.
Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nanunuot na tila alam nito ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi gumalaw si Tala. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos tumalikod ang kapitan at naglakad palayo na parang walang nangyari. Pero alam ni Tala na nakita siya. Ang mensahe ay malinaw. Alam ko. Tumakbo siya pauwi, dala ang takot at ang katotohanan. Naabutan niya si Bayani na naghahasa ng kanyang itak sa harap ng bahay. "Kuya," tawag niya, halos hindi makahinga. "Kailangan mong makinig sa akin. Hindi si Lola Soling, si Kapitan Basilio, ang anak ni Isolde, buhay siya. Itinatago nila sa ilalim ng bahay nila." Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang butones, ang sugat na hindi kagat, ang mga papeles, ang kamay sa rehas. Ngunit habang siya ay nagsasalita, ang mukha ni Bayani ay hindi nagbago. Walang pagkagulat, walang paniniwala, tanging awa at pagkadismaya. "Tala, ano bang nangyayari sa'yo?" sabi nito. Ibinaba ang itak. "Hindi ba't nagkasundo na tayo? Nakulam ka na ba talaga ng matandang iyon? Pinapaikot niya ang isip mo." "Hindi, kuya. Totoo ang sinasabi ko." Pagmamakaawa ni Tala. Hinawakan ang braso nito. "Nandito ang pruweba." Ang pruweba ay ang mga patay na hayop at ang bangkay ni Tiyudante. Sigaw ni Bayani. Tinabig ang kamay ni Tala. At lahat ng iyon ay nagsimula nang bumalik ang matandang iyon dito sa baryo. Bago pa man makasagot si Tala, may mga boses silang narinig. Isang grupo ng mga kalalakihan, dala ang kanilang mga sulo at itak, ang papalapit sa kanilang bahay. Pinangungunahan sila ni Kapitan Basilio. "Bayani," tawag ng kapitan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Mabuti't nandito ka. May masama akong balita." Lumapit ang kapitan. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Tala na tila hangin lang ito. "Ang kapatid mo," sabi niya kay Bayani. Ang boses ay malungkot. "Nakita ko siyang lumabas mula sa kubo ni Lola Soling kaninang umaga. Mukhang tuluyan na siyang naimpluwensyahan. Natatakot ako para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan nating lahat." Napatingin si Bayani kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkakanulo. "Kapitan," sabi ni Kapitan Basilio. Ngayon ay bumaling na sa mga kasama niyang lalaki. Ang kanyang boses ay lumakas, naging boses ng isang leader. Ang mangkukulam na si Soling ay ginamit ang kahinaan ng batang ito para maghasik ng lagim sa ating baryo. Sila ay banta sa ating kapayapaan. Kailangan natin silang kunin. "Hindi!" Sigaw ni Tala. Ngunit huli na ang lahat. Ang galit ng mga tao ay sumiklab. Si Bayani, na tuluyan nang nakumbinsi ng kapitan, ay humakbang sa harap ni Tala. Hinarangan ang kanyang daan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pighati. "Patawarin mo ako, Tala, pero para rin ito sa kapakanan mo." Isang damdong na galit. Dala ang liwanag ng apoy at ang kinang ng mga itak ay sabay-sabay na sumugod. Hindi papunta sa bahay ng kapitan, kundi papunta sa kanila. "Tumakbo ka, Tala!" Ang boses ni Bayani ay isang marahas na bulong sa kanyang tainga, puno ng pighati at pagkaapura. Bago pa man maintindihan ni Tala ang nangyayari, tinulak
siya nito palayo sa paparating na mga tao, papunta sa likod ng kanilang bahay. Tumakbo ka sa gubat at magtago. Huwag kang magpapakita. Pero kuya, wala nang pero. Gawin mo na. Isang saglit silang nagkatinginan. Sa mga mata ng kanyang kuya, nakita ni Tala ang isang matinding laban. Ang pagmamahal para sa kanya at ang pagkabulag sa kasinungalingan ng kapitan. Pagkatapos tumalikod ito at humarang sa mga taga-baryo. Itinaas ang mga kamay na parang sumusuko. Huminahon kayo. Ako nang bahala sa kapatid ko. Huwag ninyo siyang sasaktan. Yun na ang hudyat na kailangan ni Tala. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Tumalikod siya at tumakbo. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humakbang sa pamilyar na lupa ng kanilang bakuran. Ngunit ngayon, bawat sulok ay tila banyaga at mapanganib. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran. Ang boses ni Kapitan Basilio na nag-uutos. Huwag ninyong hayaang makatakas. Kasama siya ng mangkukulam. Ang mga sigaw na iyon ang nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Tumakbo siya ng mas mabilis. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Pumasok siya sa madilim na gubat. Ang tanging liwanag niya ay ang buwan na sumisilip sa mga dahon. Ang gubat na dati niyang palaruan noong bata pa siya ay naging isang bangungot. Ang bawat kaluskos ay tunog ng mga yabag na humahabol sa kanya. Ang bawat anino ay anyo ng isang taga-baryo na may hawak na itak. Narinig niya ang tahol ng mga aso. Ginamit na nila ang mga aso para hanapin siya. Wala na siyang oras. Lumingon siya at natanaw ang nagniningas na mga sulo sa di kalayuan, gumagalaw sa pagitan ng mga puno na parang mga galit na alitap-tap. Mas malapit sila kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy, ang kanyang mga binti ay nanghihinana. Nadapa siya, sumubsob ang kanyang mukha sa mamasa-masang lupa. Isang matulis na ugat ang humiwa sa kanyang binti. Isang mainit na likido ang dumaloy dito. Dugo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang sakit ay matindi. Umiiyak na siya ngayon, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Nag-iisa siya. Ang sarili niyang kapatid ay tinalikuran siya. Ang buong baryo ay gustong pumatay sa kanya. Ang katotohanan na kanyang natuklasan ay naging kanyang sumpa. Doon, narinig ko siya. Isang boses ang sumigaw. Mas malapit na ngayon. Alam niyang ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang pagdating nila. Ngunit sa halip na mga kamay na hahawak sa kanya, isang ibang tunog ang narinig niya. Ang tunog ng pagbukas ng isang pinto. Dalian mo, Hija! Napamulat si Tala. Ilang metro lang mula sa kanyang kinabubuwalan, may isang maliit na kubo na halos hindi makita sa dilim. At sa pintuan nito nakatayo ang isang figura, isang matandang babae may hawak na gasera. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot at pag-aalala. Si Lola Suling. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit ni Tala ang kanyang natitirang lakas. Gumapang siya pagkatapos ay tumayo ng paika-ika at tumakbo papunta sa liwanag na nagmumula sa gasera. Ang mga sigaw sa likuran niya ay mas malakas na ngayon. Nandoon siya sa bahay ng mangkukulam! Narating ni Tala ang pintuan. Hinawakan siya ni Lola Suling sa braso at hinila papasok. Isinara ng matanda ang pinto at mabilis na iniharang ang isang makapal na piraso ng kahoy. Sumandal si Tala sa pader. Habol ang kanyang hininga. Ang dugo mula sa kanyang binti ay nag-iiwan ng marka sa sahig na kawayan. Nasa labas, naririnig na nila ang pagdating ng mga tao.
Ang kanilang mga galit na sigaw at ang paghampas ng mga itak sa mga puno, tumingin si Tala sa matanda. Ang babaeng pinaniniwalaan ng lahat na isang demonyo. Ang babaeng kinatatakutan niya mismo kanina. Ngunit sa mga mata nito, walang kasamaan siyang nakita. Tanging isang malalim na kalungkutan at pag-unawa. Alam kong darating ka, Hija, sabi ni Lola Soling. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Pumasok ka, wala na tayong oras. Ang loob ng kubo ni Lola Soling ay kasalungat ng mga kwento ng kababalaghan. O mabigat ang amoy ng mga pinatuyong halaman at ugat, ngunit ito ay amoy ng gamot, hindi ng kulam. Ang mga nakasabit sa dingding ay hindi mga buto para sa sumpa, kundi mga sangkap para sa panggagamot. Ang tanging nakakatakot sa silid ay ang mga galit na sigaw at malalakas na kalampag na nagmumula sa labas. Huwag kang matakot, sabi ni Lola Soling, lumuhod sa harap ni Tala. Ang mga anting-anting sa paligid ng aking kubo ay magbibigay sa atin ng kaunting oras. Hindi sila makakapasok sa ngayon. Kumuha ang matanda ng malinis na tela at isang mangkok ng tubig na may mga dahon. Maingat niyang nilinis ang sugat sa binti ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay kulubot ngunit magaan at sanay. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig pa rin. Ang buong baryo ay galit sa inyo. Ako, pinaghinalaan din kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Soling. Dahil ikaw lang, sa lahat ng tao sa baryong ito, ang naghahanap ng katotohanan sa halip na maniwala lang sa takot. Nakita kita, Hija. Nakita kitang nagmamasid. Nakita kitang nag-iisip. Inilapag ng matanda ang isang maliit na figurang putik sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Ang figurang kamukha ni Tiyudante. Ito, bulong ni Tala. Hindi ito isang manika para sa kulam, paliwanag ni Lola Soling. Ito ay isang kalarawan, isang sisidlan. Noong gabing namatay si Dante, naramdaman ko ang pagkadabang ko pang pagkawala ng kanyang buhay. Ginawa ko ito para subukang tawagin ang kanyang kaluluwa, para itanong kung sino ang gumawa sa kanya nito. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik. Masyadong marahas ang kanyang pagkamatay. Tumingin ang matanda sa mga mata ni Tala. Pero nakita mo ang hindi nila nakita, hindi ba? Alam mong hindi isang halimaw ang pumatay sa kanya. Tumango si Tala. Si Kapitan Basilio. Pero bakit? At ano ang nilalang sa ilalim ng kanilang bahay? Huminga ng malalim si Lola Soling. Ito na ang oras para sa katotohanan. Ang nilalang na iyon ay si Elias, panimula niya. Ang apo ni Basilio. Ngunit hindi na siya ang batang isinilang 6 na taon na ang nakalipas. Ikinuwento ng matanda ang lahat. Si Elias ay ipinanganak na may malubhang sakit sa puso. 3 araw lang ang taning sa kanya ng mga doktor sa bayan. Sa kanyang desperasyon, si Basilio, na nagmula sa isang pamilya ng mga dating babaylan, ay gumawa ng isang ipinagbabawal na ritual. Tumawag siya ng isang nilalang na hindi dapat tawagin. Patuloy ni Lola Soling. Ang boses ay bumaba na parang isang panalangin. Isang unglo. Unglo? Isang sinaunang espiritu ng lupa. Isang nilalang na kayang magbigay ng buhay, ngunit may kapalit. Nakipagkasundo si Basilio. Ang buhay ng kanyang apo, kapalit ng isang alay. Anong alay? Tanong ni Tala. Dugo,
Sagot ng matanda. Sa simula, dugo ng hayop lang ang hinihingi. Ngunit ang buhay na ibinigay ng unglo ay hindi tunay na buhay. Ito ay isang sumpa. Ang katawan ni Elias ay naging isang sisidlan para sa kapangyarihan ng unglo. Para manatiling may anyong tao, kailangan niyang patuloy na kumain ng laman at humigop ng enerhiya. Hindi lang mula sa dugo, kundi mula mismo sa lupa. Biglang nagliwanag ang lahat kay Tala. Kaya pala lumilindol. Hinihigop niya ang buhay mula sa lupa sa ilalim ng baryo. Tumango si Lola Soling. At habang lumalaki siya, mas lumalakas ang kanyang pangangailangan. Ang dugo ng hayop ay hindi na sapat. Noong gabing iyon, natuklasan ni Dante ang ginagawa nilang pag-aalay. Pinuntahan niya si Basilio para komprontahin ito at para pagtakpan ang kanyang sikreto. Pinatahimik ni Basilio ang iyong tiyuhin. Magpakailanman. Napatakip ng bibig si Tala, nangingilabot sa buong kwento. At kayo, anong ginagawa ninyo? Sinusubukan kong labanan ang sumpa, sabi ni Lola Soling. Itinuro ang mga anting-anting sa paligid. Ang mga ritual na ginagawa ko ay hindi para manakit, kundi para humingi ng tulong sa mga mabubuting espiritu. Para pahinain ang kapangyarihan ng unglo na nakakapit kay Elias. Para protektahan ang baryo. Ngunit ang takot ng mga tao ay mas malakas. Mas madali para sa kanila na maniwala sa isang mangkukulam kaysa tanggapin na ang kanilang pinuno ang siyang halimaw. Sa labas, ang mga sigaw ay humina, napalitan ng isang nagkakaisang tunog, isang uri ng panalangin o chant. Bigla, ang lupa sa ilalim nila ay yumanig. Mas malakas ito kaysa sa alinman sa mga naunang pagyanig. Ang mga gamit sa loob ng kubo ay nangahulog. Ang sahig na kawayan ay umuuga na parang nasa gitna sila ng isang bagyo sa dagat. Napatingin si Lola Soling kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkatanto. Nagsimula na siya, bulong ng matanda, puno ng pangamba. Hindi ito isang ordinaryong pag-aalay. Masyadong malakas. Gagawa siya ng isang bagay na mas malala. Kasabay ng pagyanig, isang sigaw ang narinig nila mula sa labas. Isang sigaw na puno ng pagtataka at takot. Ang sigaw ng kanyang kuya bayani. Ano yun? Tanong ni Tala. Gagamitin niya ang galit ng mga tao para sa isang mas malaking ritual. Sagot ni Lola Soling nanginginig. At ang sentro ng ritual na iyon, kailangan niya ng isang alay na mas malakas kaysa sa hayop. Isang alay na puno ng dadamdamin. Napatingin si Lola Soling sa direksyon ng sigaw, sa direksyon kung nasaan ang damdong. Gagamitin niya ang iyong kapatid. Ang mga salita ni Lola Soling ay parang kidlat na tumama sa puso ni Tala. Ang kanyang pagod at sakit sa binti ay biglang naglaho, napalitan ng adrenaline. Hindi pwede! Hindi na nila inintindi ang panganib sa labas. Itinulak ni Lola Soling ang harang sa pinto, habang si Tala naman ay humawak sa isang makapal na piraso ng kahoy. Isang pampalo. Pagbukas nila ng pinto, isang tanawin ng organisadong kaguluhan ang bumungad sa kanila. Ang mga taga-baryo ay hindi na sumusugod. Sa halip, sila ay nakahilera sa dalawang linya, mula sa kubo ni Lola Soling hanggang sa bahay ni Kapitan Basilio, na tila mga bantay sa isang prosesyon. Ang kanilang mga mukha ay blanko, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa harapan, na parang nasa ilalim ng isang hipnotismo. Sila ay nag-uusal ng paulit-ulit na mga salita sa isang lengguwaheng hindi maintindihan.
Sa gitna ng dalawang linyang ito, sa harap ng bahay ng kapitan, ang eksena ay mas nakakakilabot. Isang makeshift na altar ang itinayo sa harap ng bodega. At sa ibabaw nito, nakagapos ang kanyang kuya bayani. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Sinusubukang kumawala ngunit walang lakas. Sa tabi niya, nakatayo si Kapitan Basilio. May hawak na isang lumang balisong na kumikinang sa liwanag ng mga sulo. Si Isolde naman ay nasa kanyang likuran. Umiiyak habang binabasa ang mga salita mula sa isang lumang aklat. Isang ritual ng paglilipat. Bulong ni Lola Suling. Puno ng takot. Hindi na siya kontento sa pagpapakain kay Elias. Gusto niyang ilipat ang sumpa sa isang mas malakas na katawan para mabuhay ito ng mas matagal. Gagamitin niya ang lakas at galit ng iyong kapatid. Bayani! Sigaw ni Tala. Ang sigaw niya ang bumasag sa ritual. Napalingon ang lahat sa kanila. Ang mga blangkong mata ng mga taga-baryo ay biglang nagkaroon ng galit. Si Kapitan Basilio ay napatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong puot. Ang mangkukulam! Sigaw niya. Hulihin sila! Sila ang alay! Sumugod ang mga taga-baryo. Ngunit si Lola Soling ay handa. Mula sa isang maliit na supot sa kanyang baywang, naglabas siya ng isang dakok ng abo at inihagis ito sa hangin. Sa ngalan ng mga ninunong nagbabantay sa lupang ito, gumising kayo. Ang abo ay nagliwanag at ang mga taga-baryo ay napatigil, napapikit na parang nasilaw. Ang kanilang hipnotismo ay nabasag. Ang pagkalito ay pumalit sa kanilang mga mukha. Ang pagkakataong iyon ang ginamit ni Tala. Tumakbo siya, hindi papunta sa mga taga-baryo, kundi diretso sa altar. Ang sakit sa kanyang binti ay bumalik, ngunit hindi niya ito pinansin. Tala, umalis ka dito, sigaw ni Bayani. Ngayong malinaw na ang kanyang isip, ngunit huli na, sinalubong siya ni Kapitan Basilio. Mas malakas ito, mas malaki. Iwinasiwas nito ang balisong. Mabilis na umilag si Tala. Ginamit ang pampalong kahoy para sanggahin ang susunod na atake. Hindi mo na mapipigilan ito, bata. Umuungal ang kapitan. Para ito sa aking apo, para sa aking dugo. Sa likod nila si Lola Soling ay abala sa pagtataboy sa mga naguguluhang taga-baryo. Ang buong paligid ay naging isang larangan ng labanan sa pagitan ng dalawang matanda at ng isang desperadong ama. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa bodega. Isang kalabog, tapos isa pa. Ang padlock sa pinto ng bodega ay lumipad, tinamaan ng pader. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa kaguluhan. Ang lahat ay napahinto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa madilim na bukana ng bodega. Mula sa dilim, isang figura ang lumitaw. Payat ito. Ang balat ay kulay abo at tila nababanat sa mga buto nito. Mahaba ang mga braso at binti nito. Hindi proporsyonal sa maliit nitong katawan. Ang buhok nito ay manipis at puti. At ang mga mata nito ay ganap na itim. Walang puti, walang iris. Dalawang butas papunta sa isang walang katapusang kadiliman. Hindi ito gumawa ng kahit anong marahas na kilos. Dahan-dahan lang itong humakbang palabas, na tila nasisilaw sa liwanag ng mga sulo. Inamoy nito ang hangin, at ang mga itim na mata nito ay napako sa isang direksyon. Sa duguan at nakagapos na si Bayani sa altar.
Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa bibig nito. Isang tunog ng gutom at pagkawa. Laro. Elias, anak ko. Sabi ni Kapitan Basilio, ang kanyang boses ay naging malambing. Huwag kang mag-alala. Malapit nang maging iyo ang lahat ng lakas na ito. Itinaas ng kapitan ang balisong. Handa nang tapusin ang buhay ni Bayani. Hinampas ni Tala ng buong lakas ang kamay ng kapitan. Tumalsik ang balisong. Ngunit itinulak siya nito ng malakas at bumagsak siya sa lupa. Nakita ni Tala ang balisong na gumulong malapit sa kanyang kinabagsakan. Sa isang desperadong kilos, dinampot niya ito. Ngunit huli na. Dinampot din ng kapitan ang isang malaking bato. Itinaas ito sa ibabaw ng ulo ni Bayani. Si Lola Soling ay masyadong malayo para tumulong. Ito na ang katapusan. Kailangan niyang pumili. Ang kapitan o ang nilalang. Itinaas niya ang balisong, handa ng sumugod. Hawak ni Tala ang balisong. Ang malamig na bakal ay tila may sariling tibok sa kanyang palad. Sa isang iglap, ang lahat ay bumagal. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Kapitan Basilio. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang kuya Bayani. At nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga itim na mata ni Elias. Hindi kasamaan, hindi pagkagutom, kundi kalungkutan. Isang malalim at walang katapusang kalungkutan. Sa huling sandaling iyon, hindi si Kapitan Basilio ang kanyang tinakbo. Hindi ininidi rin ang nilalang na si Elias. Sa halip, tumakbo siya papunta sa altar. Ngunit hindi para saktan ang sinuman. Gamit ang balisong, mabilis niyang pinutol ang mga lubid na gumagapos sa kanyang kuya Bayani. "Tumakbo ka, kuya!" sigaw niya. Nang makitang nakawala na ang alay, isang sigaw ng kabiguan ang kumawala mula kay Kapitan Basilio. "Hindi!" Kasabay nito, isang kilos na walang sinuman ang inaasahan ang nangyari. Si Isolde, na kanina pa tahimik na umiiyak sa isang sulok, ay biglang tumakbo. Ngunit hindi palayo. Tumakbo siya papunta kay Elias. "Anak ko, patawarin mo ako." Humikbi siya. Yinakap niya ng mahigpit ang payat na katawan ng nilalang. Sa unang pagkakataon, ang mga itim na mata ni Elias ay nagpakita ng emosyon. Pagkagulat, tumingin ito sa kanyang ina. "Ina." Ang salita ay halos hindi mabuo. Isang garalgal na tunog mula sa isang lalamunang hindi sanay magsalita. Ang pagyakap na iyon, isang dalisay na pagmamahal ng isang ina na sa wakas ay natauhan, ang tila bumasag sa huling hibla ng sumpa. "Hindi." "Isolde, anong ginagawa mo?" sigaw ni Kapitan Basilio. Sinamantala ni Tala ang pagkakataon. Habang ang atensyon ng lahat ay nakay Isolde at Elias, sinipa niya ng buong lakas ang altar. Ang mga banga na may lamang dugo, ang mga anting-anting, at ang lumang aklat ay nangahulog at nabasag sa lupa. Ang ritual ay nasira. Sa sandaling nabasag ang mga sagradong gamit, isang malakas na enerhiya ang kumawala. Ang lupa ay yumanig sa pinakamalakas na paraan. Hindi ito isang pag-alog. Ito ay isang pagbuka. Isang malaking bitak ang biglang lumitaw sa lupa. Nagsimula sa mismong kinatatayuan ng altar at mabilis na gumapang papunta sa bodega. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay gumuho. Nagsigawan ang mga tao at nagsitakbuhan palayo. Hinila ni Bayani si Tala paatras. Palayo sa lumalaking bitak, si Kapitan Basilio ay natumba.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at kawalan ng pag-asa habang pinapanood niya ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Si Isolde at Elias, na magkayakap pa rin sa gitna ng lahat, ay hindi gumalaw. Ang lupa sa ilalim nila ang unang gumuho. Sa isang huling pagkakataon, tumingin si Elias kay Tala. At sa madilim na mga mata na iyon, nakita ni Tala ang isang kislap ng pasasalamat. Pagkatapos, nilamon sila ng lupa. Ang kanilang mga sigaw, kasama ang sigaw ng unglo na nawalan ng sisidlan, ay umalingaw-ngaw mula sa ilalim bago sila tuluyang natabunan ng gumuguhong lupa at bato. At sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang pagyanig ay tumigil, ang mga sigaw ay nawala. Ang tanging natira ay ang liwanag mula sa mga sulo na nanginginig sa mga kamay ng mga tulalang taga-baryo. Nakatayo si Tala at Bayani sa gilid ng malaking hukay, nakatingin sa kadiliman sa ilalim. Ang bahay ng kapitan ay kalahati ng gumuho. Sa di kalayuan, si Kapitan Basilio ay nakaupo sa lupa, tumatawa na parang isang baliw. Ang kanyang isip ay tuluyan ng nawasak. Nang sumikat ang araw, ibang baryo maligim ang kanilang nakita. Isang baryong may malaking sugat sa kanyang puso. Lumipas ang mga buwan. Hindi na muling yumanig ang lupa. Si Kapitan Basilio ay dinala sa isang pasilidad sa bayan. Ang mga taga-baryo, sa tulong ni Lola Soling, ay unti-unting sinubukang bumalik sa normal. Dala ang isang katotohanang hindi nila kailanman malilimutan, na ang pinakadakilang halimaw ay hindi nagmumula sa ilalim ng lupa, kundi sa desperadong pag-ibig ng isang tao. Isang hapon, habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit si Tala para tuluyan ng lisanin ang baryo, naramdaman niya ang isang bagay. Isang napakaliit na pag-uga mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Halos hindi mararamdaman. Napahinto siya at napatingin sa bintana, sa direksyon ng malaking pilat sa lupa na ngayon ay tinutubuan na ng mga ligaw na damo. Natapos na nga ba talaga? O ang lupa ba, minsan nang natikman ang lasa ng sakripisyo, ay naghihintay lang ng isa pang desperadong puso para muli itong gisingin? Ang tanong na iyon, alam niya, ay habang buhay na mananatili sa kanya, isang huling yugyug sa kanyang kaluluwa. At dito nagtatapos ang madilim na kwento ng Baryo Maligim at ang paglalakbay ni Tala sa gitna ng katotohanan at kababalaghan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong tapat na pagsama at pakikinig. Isang karangalan na maging gabay mo sa pagtahak sa madilim at mapanglaw na mga landas ng istoryang ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bigat ng bawat pagpapasya ng mga tauhan, ang lamig ng kanilang takot, at ang bigat ng kanilang mga lihim. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pinakamatinding kadiliman ay hindi palaging nagmumula sa mga halimaw na ating kinatatakutan, kundi sa pag-ibig na nagiging makasarili, sa pag-asang nagiging desperado, at sa mga sikretong handa nating ipaglaban kahit na ang kapalit ay ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng pighati, sana ay may naiwan din itong isang munting liwanag. Isang liwanag ng pag-unawa na kahit ang mga taong gumagawa ng masama ay may pinanghuhugutan ding pagmamahal. Isang aral sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, isang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi,
Ang araw ay sisikat pa rin kinabukasan. Ang inyong boses at saloobin ay napakahalaga sa akin. Nais kong malaman, ano ang pinaka nagmarka sa iyo sa kwentong ito? Aling bahagi ang nagpatindig ng iyong balahibo? Hinihikayat kitang magbahagi ng iyong nararamdaman sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentong katatakutan. Muli, ako ang inyong manunulat at tagapagsalaysay. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi.